na kagalakan po namin na kayo po ay aming makadaong palad sa hapong ito, mga minamahal. Praise the Lord. At ang ating pong tema sa hapong ito, sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos ay ang ating pagkauhaw sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang title po natin is, Asamin natin ang pagkauhaw sa ating dakilang Diyos. Asamin natin ang ating pagkauhaw sa ating dakilang Diyos. We have to desire to thirst more for our loving God. Amen? At matatagpuan po natin ang ating pag-aaralan. Ang pinaka-teksto po natin ay ang awit 42:1 hanggang 2. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po natin basahin, mga minamahal, lubos po kami na nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay ng bawat anibersaryo, bawat krusada na idinadaos ng Banal na Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa iba't ibang lugar. Purihin po natin, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang tagumpay, mga minamahal, ng isang outreach ay tagumpay ng buong iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahapon lamang po, tunay nga pong alam naman po natin sa dako ng Bulacan ay grabe po yung mga pagbaha. Amen? At marami na po mga naililikas na mga kababayan po natin doon dahil sa pagtaas po at pag-apaw ng tubig. Subalit, naroon ang taimtim na pananalangin ng mga kapatiran po natin dahil sila po ay magdaraos ng kanilang 22nd anniversary sa dako ng Santa Maria. At himala ng ating dakilang Diyos dahil buong araw, mga minamahal. Amen. At talagang napakaganda po ng sikat ng araw. Amen. At marami po mga kapatiran, marami mga baguhan ang dinala ng ating dakilang Diyos. At muli, hindi tayo pinahiya ng ating dakilang Diyos. May mga karamdamang pinagaling instantly ng ating dakilang Diyos. May pilay na nakalakad. Amen. Merong isang baguhan na meron pong insomnia, pero doon pa lamang naramdaman niya na siya'y pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi nga namin, paano kaya niya naramdaman? Siguro inantok siya. Amen? Amen. Dahil ang sabi ng doktor sa kanya, 4 na araw lang na dire-diretsyong wala siyang tulog, pwede daw siyang mamatay. Pero nagtataka siya, umabot na daw siya ng 8 months. Hindi pa naman daw siya namamatay. Ang sabi niya, sa kanyang patotoo, amen? Kaya pala hindi pa siya kinukuha ng malapay noon dahil kinaloob ng malapay noon siya ay makadalo pa ng krusada ng banal na gawain ng ating pinakamalapay noon. At doon niya naramdaman, mga minamahal, ang kapayapaan. Amen. At alam niya, sinasampalatayanan na siya mismo ang nagsabi na siya ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ganyan po, mga minamahal, kamangha-mangha ang gawa ng ating dakilang Diyos. Nagpapatunay na ang mga panalangin, mga naunang panalangin ng ating blood friends in the Lord, amen, ay patuloy na nagbubunga. Bagamat sila ay nasa piling na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanilang mga panalangin, sabi nga ng banal na kasulatan, ay nakaimbak, nakaipon, mga minamahal, at sa tuwing ito'y nababanggit ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, ito ay nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y patuloy na nagbubunga. At sabi nga natin, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, maging sa kabilang buhay, mga minamahal, mananatili ang mga panalangin natin na mga anak, tunay na anak ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan sa bawat tagumpay na kanyang pinagkakaloob. At ating pong basahin ang ating teksto sa araw po na ito ng ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Dito po tayo sa mga awit. Ang kabanata po ay 42. Ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang pagkasabi. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. 2, kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi dito sa ating nabasa, sabi ng isang mga awit dito po sa Salmo. Amen? Marami po nagsasabi na ang awiting ito ay isinulat ng mga lahi ng Kora o mga Levitiko. Amen? Lahi ng mga awit. May mga nagsasabi rin na ito ay isinulat din ni David, mga minamahal. Sino man na nagsulat nito, makikita natin, mga minamahal, ang kanya o kanilang kauhawan. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ba tayo ay nauuhaw sa mga sandaling ito? Sino po ang nauuhaw? Bigyan po sila ng tubig, mga minamahal. Meron po ata tayong libreng tubig. Amen? Sino po ang nauuhaw sa hapong ito, mga minamahal? Amen.
Praise the Lord. Lahat po tayo ay nauuhaw, mga minamahal. Amen. At kapag dumarating po bilang tao, mga minamahal, yung kauhawan sa atin, minsan hindi na po natin iniisip kung ano yung brand ng tubig na ating iinumin. Amen. Amen. Basta ang mahalaga, merong tubig. Ang mahalaga, makainom tayo ng tubig. Amen. Hindi na natin iisipin kung Wilkins ba yan, distilled ba yan, purified ba yan, o mineralized ba yan. Hindi na natin iisipin yan dahil sa sobrang uhaw na natin, mga minamahal, basta gusto natin makainom na lang. Amen. Minsan pa nga, kahit na alam natin marumi yan, kung wala nang ibang maiinom, iinumin pa rin natin yan dahil sa kauhawan natin. Amen. Pero ibang kauhawan po ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal. Kagaya ng isinulat ng mga awit sa Salmo. Amen. Sila katulad daw ng isang usa, amen, na humihingal sa pagkauhaw sa tubig sa mga batis. Gayon din humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ang tao, mga minamahal, ay meron ding tinatawag na pagkauhaw ng kanyang kaluluwa. Everybody shout amen. At tama po ang inyong kasagutan kanina nung tinanong natin, sino po ang nauuhaw sa mga sandali ito? Marami po sa atin nagsabing, amen, praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Dahil tayo po, lalo na sa atin ang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Simula nung pumasok ang ating dakilang Diyos, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, tayo na bautismo at tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating puso ngayon ay lagi naghahangat ng presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang ating katawan na ito, mga minamahal, ay laging nag-asam ng tubig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi na baka kasulatan, I am the fountain of life. Amen? Walang ibang kailangan ng tao at ito ang katotohanan na minsan ay hindi pinapaniwalaan ng ibang mga, dahil sa katalinuhan ng tao ay ayaw nilang paniwalaan, mga minamahal, na merong isang kailangan ng isang tao at yun ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord. Pero sa ating mga tunay na anak ng malapay noon, alam na natin, mga minamahal, na sa tuwing tayo ay nauuhaw sa ating spiritual na kalagayan o spiritual na pamumuhay, wala tayong ibang hahanapin, wala tayong ibang takbuhan, kundi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lubos tayong pinagpala sa ugal na rito. Bakit, mga minamahal? Meron po tayong banal na gawain. Amen. Meron tayong kapilya, meron tayong chapel na kung saan sa tuwing tayo ay nagugutom ng presensya ng ating dakilang Diyos, tayo ay tatakbo. Amen. Malapit sa atin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At kahit na malayo pa tayo, mga minamahal, tinuruan tayo ng ating beloved friends in the Lord. Saan man tayo, mga minamahal, amen, tayo ay lumuhod, taimtim, na humingi ng habag sa ating dakilang Diyos at tayo ay bubusugin ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya ang tanong, mga minamahal, sa ating mga Kristiyano, hindi yung tagal natin. Minsan, mga minamahal, ano yung nagiging parameter natin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung iba, yung nagiging parameter nila, yung haba ng kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. May magsasabi, ako yung naging 50 years na ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Yung iba nagsasabi, 25 years na ako, 45 years na ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen? Pasalamatan natin ng mahal na Panginoon dahil nananatili tayo for 50 years, 51 years, 45 years, 25 years. Pero minsan, mga minamahal, hindi po yan ang basihan, mga minamahal. Ang basihan po natin, mga minamahal, araw-araw ba tayo na nauuhaw sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Dahil kahit na kahapon ka pa naligtas, mga minamahal, o kahit ngayon ka pa, mga minamahal, nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung meron kang kauhawan sa ating pinakamamahal na Panginoon, panigurado, ikaw ay bubusugin ng presensya ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil minsan, kahit na matagal na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nakakalimutan na natin. Amen? Amen? Yung presensya ng ating dakilang Diyos. Nagbibilang na lang tayo ng taon. Pero nakakalimutan natin, mga minamahal, that we always have to thirst and long for the presence, for the Spirit of our loving God to continue to fill us every day of our life. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang lagi dapat nating inangat bilang mga tunay na anak ng ating pinakamahal na Panginoon. At kagaya ng ating nabasa, mga minamahal, hindi po ito simpleng pagnanais, kundi ito ay matinding pangangailangan. Amen? Kaya sa ikalawang talata, dinugtong niya, mga minamahal, kung paanong hindi mabubuhay ang katawan ko nang walang tubig, ganoon din
ganoon ko rin kailangan ang aking Diyos. Amen. Ating titignan mga minamahal, bakit isinulat ito ng mga Levitiko o ng mga awit sa panahon na yon. Ito po yung panahon na kung saan sila po ay na-exile or inilabas ng ating dakilang Diyos sa Jerusalem. Dahil sa paulit-ulit po ng pagkakasalan nila, pagtalikod nila sa ating pinakamamahal na Panginoon, naghangad sila ng ibang mga bagay, naghangad sila ng ibang mga Diyos na sasambahin. Ganun po yung naging history ng mga Israel o ng mga Israelites. Amen? At dahil mga minamahal, ipinaramdam sa kanila ng malapay noon na lumayo ang presensya ng ating dakilang Diyos sa kanila. Amen? Sila ay naghangad. Amen? Sila ay nauhaw. Kaya naroon, mga minamahal, hindi simpleng pagnanais yung kanilang binabanggit dito. Matinding pangangailangan. At kung babasahin nyo yung buong talatang yan, mga minamahal, o yung buong talata ng 42 ng Salmo, makikita natin dito na nasasabik sila sa kung paano sila na pinagpala at pinaramdam ng mahal na Panginoon yung presensya sa kanila ng mahal na Panginoon. Nasasabik sila lagi, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, sila ay nagsasama-sama na nagpupuri sa loob ng templo ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. At minsan, ganoon din po ang buhay ng mga Kristiyano. Amen? Maaring yung iba hindi tayo makarelate, mga minamahal, pero sino po yung mga nag-ibang bansa na rito na yung pinuntahan nila ay wala pang gawain noon? Amen, wala. Pero marami mga kapatiran, mga minamahal. Amen, ipinanalangin nila na sila ipagpalain, malapay noon, sana maka-abroad ako, makarating ako sa ganitong bansa para aking mabuhay din ang aking pamilya. Dahil mahal tayo ng malapay noon, kahit na hindi kalooban ng Diyos, minsan ginagrant yung desires natin. At pagdating natin doon sa lugar na yon, mga minamahal, unti-unting ipaparamdam sa atin yung kauhawan. Amen. Unti-unti natin mararamdaman yung pagkauhaw natin. Sa alin? Amen. Sa presensya ng ating dakilang Diyos. Unti-unti natin mararamdaman, mga minamahal, yung kasabikan natin sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung noon, mga minamahal, 3 times a week yung service, mga minamahal, minsan, once a week na lang tayo dumadalo, twice a week na lang tayo, mga minamahal. Pagdating mo sa ibang bansa na walang gawain, doon mo maiisip, sana dumalo ako nung 3 beses. Sana araw-araw pala akong pumupunta sa pastoral. Sana pala araw-araw ako nagpapagamit sa malapay noon. Ipaparamdam sa iyo ng malapay yung kauhawan, yung matinding kauhawan. At yun po ang naramdaman ng mga Israelita nung panahon na yon. Naramdaman nila ang paglayo nila sa presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya nakaramdam sila na matinding pagnanais, na matinding pangangailangan, matinding pagkauhaw sa presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Subalit, mga minamahal, hindi pa rin sila binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad din po natin sila, mga minamahal, bagamat sila ay nagkasala sa ating dakilang Diyos. Naghangad sila, hinanap nila, nagkaroon sila ng kauhawan sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sila ay naghangad, sila ay naghanap, mga minamahal, hinanap nila, pinilit nilang hanapin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Sila ay muling binusog, mga minamahal, sila muli, mga minamahal, ay pinainom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kagaya ng mga mahal nating mga kapatiran, nag-iibang bansa sila, mga minamahal. At dahil sa kanilang kauhawan, mga minamahal, na maganap at muli mapapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung ilan sa kanila, pilit na nananalangin. Amen. Gumagawa sila ng kapamaraanan. Noon, wala pang webcast, mga minamahal. Nagre-request sila ng mga tape recorders, mga VHS, mga Betamax na gawain ng mahal na Panginoon upang sila ay mabusog. Amen. Hanggang sa kalaunan, nagkaroon ng mga live stream pero kulang pa rin. Bakit, mga minamahal? Dahil mahalaga pa rin yung face-to-face. Amen. Everybody shout praise the Lord. Sabi nga, there's power when we come together in fellowship. Because it's a commandment of the Lord, mga minamahal. Yung fellowship na yun, yung face-to-face na nakikita natin ang isa't isa. Nararamdaman natin yung presensya ng bawat isa. Doon ibinubuhos din ang malapinoon ng kanya balang na presensya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. At kaya dahil sa kanilang kasabikan, dahil mahal sila ng mahal na Panginoon, unti-unti, pinagkalooban ng mahal na Panginoon, nagkaroon ng banal na gawain sa kanilang mga lugar kung nasaan ang mga kapatiran natin. Kaya mga minamahal, pumalaot ang gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Bakit? Dahil sa kauhawan ng mga kaluluwang niligtas ng mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Dahil kung hindi po sila nauhaw, mga minamahal, sa presensya ng ating pinakamamalapay, hindi po sila maghahangat na magkaroon ng gawain sa lugar na yan. Amen? Sabi nga, so long as there are willing vessels to be used by our loving God, mga minamahal, magkakaroon at mananatili ang gawain ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng isang kwento katotohanan po ito, mga minamahal, ng isang outreach po natin sa dako po ng Australia. Ang ating mahal na kapatid, matagal ng kapatiran dito sa Pilipinas, mga minamahal, amen, may tuturing na elder siya ng gawain ng malapay noon. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, siya ay naghangad na mapunta sa ibang bansa. At nagkaroon nga siya, mga minamahal, na mapapangasawa doon sa dako ng Australia. Pero ang problema, walang gawain. Pero dahil sa kanyang kauhawan, mga minamahal, ang ginagawa niya, kada araw ng gawain, alam niya yung araw ng pagsamba, lalo na sa araw ng linggo, mga minamahal, ang kanyang ginagawa, sinusuot niya ang kanyang uniforme ng pang-adults choir. Amen? At anong ginawa niya, mga minamahal? Nag-print siya ng mga flyers, nag-print siya ng mga banner ng Jesus Miracle Crusade, Jesus Saves, Jesus Heals. Dahil walang gawain, mga minamahal, ang ginagawa niya, kada gawain, nagpupuri siya sa gilid ng kalsada. Amen? Sa mga restaurant, tinataas niya ang kanyang banner, mga minamahal, dahil kanyang hangarin, may makakita sa kanyang kapatiran at unti-unti silang ipunin ng malapay noon. And she did that for 20 years. Hindi siya napagod, mga minamahal. Hindi niya tinanong, malapay noon, 20 years ko nang ginagawa ito, bakit wala pa rin gawain, mga minamahal? Nagpatuloy yung kanyang kauhawan, kasabikan. Ginagawa, hindi siya napagod na gawin, mga minamahal, ang bagay na yun dahil alam niya, mga minamahal, sa paggawa ng ganung bagay, mga minamahal, he is being filled. Yung thirst niya sa malapay noon, pinupunuan ng malapay noon. Bagamat walang gawain, walang fellowship, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang paghahayo, pagbibigay ng flyer, pagtaas niya ng bandera ng gawain, mga minamahal, nagpupuri siya sa tabi ng daan, mga minamahal. Hindi niya kinahiya iyon, mga minamahal. Ipinagmalaki niya na siya'y anak ng malapay noon. At nakita ng malapay noon ang kanyang matinding pagkauhaw. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ng malapay noon? Nagpadala ng malapay noon ng ibang mga kapatiran. Amen? Nagpadala ng malapay noon ibang mga kapatiran galing sa Pilipinas. Anong ginawa ng malapay noon? Sabi ng isang kapatiran, bakit kaya kami dinala dito sa Australia? Walang gawain. Amen? Yung kapatiran na bagong dala ng malapay noon doon, nagkaroon din ng kauhawan. Dahil previously, choir member din sila, mga minamahal, walang gawain dito. Paano ba yan? Amen? Habang sila'y umiikot, pumunta sila sa bayan, nakita nila yung kapatiran na ito, dala-dala yung banner. Amen? Grabe kagalakan nila, sila umiyak, mga minamahal, bumaba sila sa sakyan, mga minamahal. Nagpakilala sila'y membro ng Jesus Miracle Crusade. At doon nag-umpisa, after 20 years, nagkaroon ng banal na gawain sa dako ng Perth, Australia. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinunuan ng malapay noon ang kauhawan ng ating mahal na kapatid. Nagdagdag ng malapay noon mga kapatiran na gagamitin ng ating dakilang Diyos. At dahil naging willing vessels sila, mga minamahal, lalong nagdagdag at nagdagdag ang malapay noon ng mga kaluluwa na gagamitin ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ganoon din sa iba't ibang bansa. Sa Singapore, ganoon din, mga minamahal, ang ating mga kapatid, finest choir. Dahil walang gawain noon, mga minamahal. Pagkatapos ng kanyang panunood, mga minamahal, sa television, lalabas siya, pupunta siya sa park, naka-uniform ng finest choir, mga minamahal, nagpupuri doon. Amen? Iisipin ng tao, ng ordinaryong tao, anong ginagawa? Maaaring isipin ng iba, nababaliw na ang ating mga kapatid. Pero hindi nila kinahiya. Bakit? Dahil sila ay patuloy na nauuhaw. Amen? Nasasabik sa mga bagay na kanilang ginagawa, kanilang mga katungkulang spiritual na ginagawa dito sa Pilipinas. Amen? Doon ipinaramdam sa kanila, mga minamahal, ang tunay na pagkauhaw. At dahil doon, mga minamahal, inipon-ipon sila ng malapay noon at nagkaroon na rin ng gawain sa lugar na yan. Palapakan po natin ang ating pinakamalapay noon. So long as there are willing vessels to be used by our loving God, saan man tayo maparoon, mga minamahal, magkakaroon ng gawain ng malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maging ang ating tahanan, mga minamahal, pwedeng maging tahanan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, ang susunod na talata. Ang tunay po na pagkauhaw, mga minamahal,
ay hindi po nasisiyahan, mga minamahal, sa mga bagay na ginagawa lamang natin pang araw-araw bilang mga anak ng malapay noon. Yung mga bagay na ginagawa lamang natin sa gawain. Hindi po nagtatapos doon, mga minamahal. Meron pa tayong kinakasabikan. Basahin po natin, mga minamahal. Ito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 29, ang talata po ay 13. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung patuloy daw nating hahanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng mga halimbawa na sabi natin kanina, sila, ang mga minamahal, bagaman sila'y napalayo mula sa Pilipinas na kung saan naroon ang pinagpalang mga gawain ng ating dakilang Diyos. Dahil patuloy nilang hinanap, nagkaroon sila ng tunay na pagkauhaw sa presensya ng ating dakilang Diyos. Anong ginawa ng malapay noon? Pinunuan ng malapay noon ang pagkauhaw na yan. Nagkaroon ng mga gawain sa lugar na yan, mga minamahal. At patuloy silang pinagpapala. Pinupunuan ang kanilang spiritual na pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody shout praise the Lord. Amen. Kaya sabi natin kanina, hindi po sa haba ng taon ang mahalaga, mga minamahal. Huwag tayo magbilang ng taon. Amen? Ang dapat natin titingnan, mga minamahal, yung pagkauhaw natin sa ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Dahil marami ang dumadalo sa gawain ng malapay noon para masabing sila ay miyembro ng gawain ng malapay noon. Maraming dumadalo, nagpapagamit upang masabing sila ay ginagamit ng malapay noon. Pero kapag titignan mo, gaano sila kauhaw sa presensya ng ating dakilang Diyos, makikita mo magmamanifest sa kanilang mga lakad. Amen? Amen. Dahil hindi sila uhaw, mga minamahal, minsan kung ano-ano, mga minamahal, kung saan-saan sila nagfo-focus. Kung ano-ano yung nakikita nila, mga minamahal. Pero ang isang tunay na anak ng malapay noon at uhaw na uhaw sa presensya ng ating dakilang Diyos. Pagdating pa lang sa gawain ng malapay noon, wala na siyang ibang iniisip kundi ang madama ang presensya ng ating pinakamalapay noon. Ang maunawa, ang lubos, ang bawat patutuo na kanilang naririnig. Upang sa ganoon, mga minamahal, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mga minamahal, ito rin ay kanilang maisa sa pamuhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Kung tayo ay uhaw sa presensya ng ating dakilang Diyos, bawat bahagi ng banal na gawain ng ating pinakamalapay noon, yan ay mahalaga. Everybody shout praise the Lord. Hanggang sa closing prayer, mga minamahal, mahalaga yan. Mga minamahal, dahil nag-aasam pa rin tayo na hanggang sa huli, mga minamahal, ay kikilos at kikilos pa rin ang presensya ng ating pinakamalapay noon. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Dahil marami, mga minamahal, na nagsasabing sila'y matagal na, pero humihina na yung personal na pakipag-ugnayan nila sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, it is not the religion that will save us, but our personal relationship with the Lord that will. Amen? Ibig sabihin yung marugdop, yung malalim na pakikipag-ugnayan, pakipagrelasyon natin sa ating pinakamalapay Panginoon. Dahil kung malalim ang ating pakipag-ugnayan, pakipagrelasyon sa ating pinakamalapay Panginoon, kailanman hindi tayo mabubuwal. Everybody shout, praise the Lord. A religious person, amen, can fall because of mere religiosity. Amen? Pero ang isang tunay na anak ng malapay noon na malalim, umugat ang kanyang pananampalataya sa ating pinakamalapay noon, kailanman mahirap mabuwal. Dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga bagay, mga minamahal, ang mga bagyo, ang mga unos sa buhay, hindi basta-bastang matitinag yan. Bakit? Dahil umugat ang kanyang pananampalataya, lumalim ang kanyang pakipag-ugnayan, yung relationship niya sa ating pinakamalapay noon. At dahil tumibay ang kanyang pananampalataya, anong sabi na ba kasulatan? Without faith, it is impossible to please God. Without faith, mga minamahal, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi natin kailanman makikita ang ating pinakamalapay noon. Ganoon kahalaga ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. At yung pananampalatayang yan, mga minamahal, yun yung pilit nating binubusog araw-araw. Yun yung pilit nating, mga minamahal, pinupunuan. Kada gawain, mga minamahal, tayo dumadalo sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Tayo ay lagi dapat nauuhaw. Yung ating pananampalataya, lagi nating binubusog yan ng presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yung pagkauhaw po natin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, yan po yung nagtutulak sa atin upang hanapin po natin siya. Amen. Tingnan po natin yung isang halimbawa ng isa pong
tax collector, mga minamahal, praise the Lord, na si Zacchaeus. At sa mga Sunday school teachers at sa mga Sunday school pupils o mga learners, alam na alam po natin sino si Zacchaeus. Amen. Sino po si Zacchaeus? Ay, hindi po tayo magkakaroon ng recognition muna. Amen. Balikan po natin muna yung lesson natin about Zacchaeus. Amen. Amen. I-postpone muna natin yung recognition po natin, mga minamahal. Pero sino po si Zacchaeus? Tingnan po natin yung kwento po ni Zacchaeus. Praise the Lord. Lucas, Kabanatang 19, talatang 1 hanggang 10. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito, isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. Hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy ng sikamoro upang makita siya, sapagkat siya'y magdaraan sa dakong yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, at siya'y tumingala, at sinabi sa kaniya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito ay nagbulong-bulungan nga silang lahat na nagsasabi, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kaniya ni Jesus, dumating sa bahay na to ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kwento po ni Zacchaeus, mga minamahal, o Zacchaeus, ay isa pong malalim, mga minamahal na kwento. Amen? Maaaring kapag sasabihin po natin, si Zacchaeus, ang maalala kaagad ng mga bata ay isang maliit, amen, na maniningil ng buwis. Siya po ay isang mayaman, mga minamahal, may impluensya. Malapit siya sa mga politiko, mga minamahal, gaya ng sabi ng balang kasulatan, mga minamahal, he is the chief among the publicans. Ibig sabihin, ma-impluensya siya. Pero mga minamahal, nagkaroon siya ng kauhawan sa kanyang sarili na hindi niya maunawaan. Nung nalaman niya, mga minamahal, na darating ang mahal na Panginoon sa Jericho. Dumating na nga ang mahal na Panginoon sa Jericho. At dadaan siya sa isang eskinita, mga minamahal, anong ginawa ni Zacchaeus? At dahil sabi na ba kasulatan, mga minamahal, siya po ay isang maliit na tao. Amen. Amen. Maliit na tao si Zacchaeus. At imagine lang po natin, mga minamahal, sa dami ng mga tao na gustong makita ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, hindi niya makita dahil maliit nga po siya. Punong-puno, mga minamahal, yung lansangan na kung saan daraan ang mahal na Panginoon Kristo. Noong panahon na yon, dahil nagkaroon siya ng kauhawan, mga minamahal, nagkaroon siya ng desire, sino ang mahal na Panginoon Kristong ito? Anong ginawa niya, mga minamahal? Hindi niya inisip ang kanyang pagkatao. Hindi niya iniisip kung ano at sino siya, mga minamahal. Amen. Hindi niya iniisip, mga minamahal, siya ay mayaman. Hindi niya iniisip kung ano siya. Anong ginawa niya, mga minamahal? Binaba niya ang sarili niya, tumakbo siya sa isang puno ng sikamoro, mga minamahal. At anong ginawa niya roon? Siya ay umakyat. At noong siya ay umakyat, mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon, naramdaman ng mahal na Panginoon ang kanyang pananampalataya. Nakita at naramdaman ng mahal na Panginoon ang pagkauhaw ni Zacchaeus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakilala ng mahal na Panginoon ang paghahangad ni Zacchaeus na makilala ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Naramdaman ng mahal na Panginoon. Kaya anong sabi dito, mga minamahal? Zacchaeus, bumaba ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Alam natin, mga minamahal, na may ibang hangarin ng mahal na Panginoon sa lugar na yan. Subalit nung panahon na yon, amen, he was redirected to enter the house of a sinful man named Zacchaeus.
Kaya sa atin, mga minamahal, hindi pa po huli ang lahat. Kung may mga kapatiran tayo na nanlalamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, hindi pa po huli ang lahat. So long as we feel that thirst, that longing, na tayo ay muling punuin ng presensya ng ating dakilang Diyos, mararamdaman yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At muli tayong tatawagin ng ating dakilang Diyos sa kanyang presensya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Zaccheo, mga minamahal, nagkaroon ng bunga ang kanyang pananampalataya at sinabi ng mahal na Panginoon, bumaba ka at ako'y paroroon sa iyong tahanan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. At pagkatapos nun, anong naging bunga ng kanyang paghahangad? He was filled with the presence of God. At anong naging bunga, mga minamahal, nung siya'y pinuno, yung pagkauhaw niya na makilala ang ating dakilang Diyos. Pagkatapos na pinapasok niya, amen, binuksan niya ang kanyang tahanan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, binuksan niya ang kanyang puso upang makilala at maunawaan. He invited the presence of the Lord sa kanyang puso, sa kanyang tahanan. At anong nangyari, mga minamahal? Nagkaroon ng instant na pagbabago, transformation sa kanyang puso. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ano nangyari? Basahin po natin sa 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by a false accusation, I restore him fourfold. Hindi magagawa, mga minamahal, ng isang tao na walang tunay na pagbabago ang ganyang bagay. Everybody shout amen. Pero dahil pinapasok niya ang presensya ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang puso, nagkaroon ng tunay na pagbabago ang kanyang puso. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ganoon din po tayo bilang mga anak ng mahal na Panginoon. Kung bubuksan lang natin ang ating puso sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, amen, we will be transformed by the presence of God. Everybody shout praise the Lord. Kaya kapag isang Kristiyano, mga minamahal, is filled and always filled by the presence of the Lord, amen, laging may transformation. Everybody shout amen. Nariyan ang tukso, nandiyan ang temptasyon ng kaaway, mga minamahal. But because we are being filled, always filled with the presence of our loving God, we can always resist the work of the enemy. Sabi nga na ba kasulatan, resist the devil and the devil shall flee away from you. If you are always filled by the presence of God, palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Katulad ni Zaccheo. Dahil pinapasok niya ang presensya ng ating dakilang Diyos sa kanyang puso, nagkaroon ng pagbabago ang kanyang puso. Kaya tanungin natin ang ating mga buhay. Amen. Pagkatapos ba ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos, tayo ay napuspos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos, dapat meron tayong pagbabago sa ating mga puso. Kung bago tayo pumasok sa tahanan ng mahal na Panginoon, meron tayong mga agam-agam, meron tayong mga tampo, mga minamahal. Pero kung binuksan natin ang ating puso sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, mawawala yan. You will be transformed by the presence of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Yan ang kahalagahan ng pagkauhaw natin sa presensya ng ating dakilang Diyos. Dahil alam ng ating katawan, alam ng ating spiritual na katayuan, amen, ang kalagayan ng ating mga puso. Kaya kapag nararamdaman natin yung pagkauhaw na yan, mga minamahal, we have to do something as children of God. Everybody shout amen. Yung iba, mga minamahal, kapag nararamdaman nila yung matinding pagkauhaw, anong ginagawa nila? Tumatakbo sila sa pastoral house. Humingi sila ng habag, sila ay nag-aayuno, mga minamahal. Alam nila na sila ay may mga bagay na kailangang mapunuan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Tumatakbo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit wala pang gawain, mga minamahal, nasa loob ng kapilya ng mahal na Panginoon, gagawa ng mga bagay na pwede niyang gawin dahil may bagay siyang inaasam, na uuuhaw siya sa pagkilos sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Kaya sabi dito sa ating nabasa kanina, inyong hanapin ako. At kapag hahanapin natin ang ating dakilang Diyos, atin daw siya na matatagpuan. Makikita natin dito, mga minamahal, kailangan merong action on our part as creation of Christ. Hindi pwede sabihin, mga minamahal, na mahal na Panginoon, iligtas mo ang aking mga loved ones. Hindi pwede mananatili tayong manalangin lamang na ang mahal na Panginoon ay magliligtas sa ating mga loved ones. Amen? Kailangan kumilos tayo upang sa ganun ay mahanapan ng ating mga mahal sa buhay at makilala ng ating mga mahal sa buhay ang mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord.
Dahil kailangan magkaroon ng initiative. Kagaya nito sa ating nabasa, hanapin niyo ako at masusumpungan ninyo. Amen? Hindi ang mahal na Panginoon maghahanap, kailangan ng tao ang maghanap sa ating pinakamalapay na Panginoon upang sa ganun, ating masumpungan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nung sabi ng ating ginagalang mga pastor, minsan pahihintulutan ng ating dakilang Diyos na magkaroon ng mga dilubyo, ng mga sakuna, ng iba't ibang mga karamdaman, ng mga problema ang tao. Bakit? Upang kanilang hanapin at masumpungan ang mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil kailangang hanapin ng tao. Dahil binigyan ng mahal na Panginoon ng tao ng freedom to choose. Yung tinatawag na free will. Amen? Nasa sa tao, nasa sa atin, mga minamahal, ano ang pipiliin natin? Sa ganitong bang bagay o pagkakataon sa ganitong senaryo, anong gagawin natin? The Lord has given us the free will. Are we going to choose to trust the Lord or trust our ability? Lagi tayong may choice. Kaya ang dalangin natin, mga minamahal, kaya kailangan natin yung presensya ng malapay noon. Dahil kung we are always filled by the Spirit of our loving God, didiktahan tayo, tutulungan tayo ng presensya ng ating dakilang Diyos upang sundin at gawin kung ano yung nararapat ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Pero kung malayo tayo sa presensya ng ating pinakamahal na Panginoon, there's a big tendency, there's a great tendency na ang masusunod ay yung kalooban natin. Amen. Patulad yung isang Kristiyano, amen, naghahangad, mahal na Panginoon, gusto ko ng ganito. Gusto ko magkaroon ng ganito. Imbis na idulog niya ang lahat sa ating pinakamahal na Panginoon at unahin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, magpakainit, magbigay, magtapat sa gawain ng mahal na Panginoon ang kanyang inuna. Amen? Magtrabaho. Hanggang sa unti-unting nawalay na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil inuna dahil gusto niya marating o makuha yung kanyang hinahangad. Nagkaroon siya ng choice. Pero yung choice niya, mga minamahal, napalayo siya sa presensya ng mahal na Panginoon. Minsan, ipaparamdam ng mahal na Panginoon yung matinding pagkauhaw sa mahal na kapatid na ito. Dahil napalayo siya sa presensya ng ating dakilang Diyos, inuna niya ang sariling katwiran, mga minamahal, bagamat naroon ang kanyang pagsusumikap, naroon ang kanyang yung talagang matinding pagtatrabaho niya upang kanyang makamit yung kanyang hinahangad. Ipaparamdam sa kanya ng mahal na Panginoon, there's always emptiness. Bagamat makukuha niya ang kanyang hinahangad, mga minamahal, ipaparamdam ng mahal na Panginoon sa puso ng ating mahal na kapatid, laging may kulang. Everybody shout amen. At kung naramdaman natin, mga minamahal, na may emptiness sa ating puso, yan ay malinaw na pahiwatig mensahe ng ating dakilang Diyos. Kailangan natin bumalik sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan, hindi rin ibibigay ng mahal na Panginoon. Daraan tayo sa mahabang proseso. Proseso ng pagdidisiplina ng mahal na Panginoon bago ibigay ng mahal na Panginoon yung mga bagay na ating hinahangad. Pero kapag ang pinili natin ay ang kalooban ng mahal na Panginoon, nagpakainit tayo sa ating pinakamahal na Panginoon, nagpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nagtapat kahit na maliit ang ating kinikita, mga minamahal, ipapakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ipapakita ng mahal na Panginoon ano ang kanyang dakilang kalooban. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ipapakita ng mahal na Panginoon na yung ating hinihingi ay ayon o hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya minsan, mga minamahal, may mga bagay tayong hinaasam, hinihingi o dinadalangin, hindi ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Pero dahil inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, nagkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan. Bakit hindi ibinigay ng mahal na Panginoon? Everybody shout praise the Lord. Dahil inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pero kung hindi natin inuna ang kalooban ng mahal na Panginoon, kung hindi natin makakamit yung bagay na ating inaasam o pinadalangin, mga minamahal, ang tendency, we will question the power of the Lord. Mahal na Panginoon, akala ko ba totoo ka sa Diyos? Akala ko ba totoo ka na aking pinaglilingkuran sa gawain ito? Akala ko ba ganito? Dahil inuna mo ang sarili mo, hindi mo lubos na maunawaan ang kasagutan ng mahal na Panginoon. Pero kung inuna mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, nagpakainit ka, you're always filled with the presence of God. Ano man ang magiging kasagutan ng mahal na Panginoon, oo o hindi, magkakaroon tayo ng kalinawanagan. Magiging malinaw sa atin ang kasagutan ng ating dakilang Diyos. Magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod. Papasalamatan pa rin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Kaya yung tagpong ito ni Zacchaeus sa ating pinakamamahal na Panginoon, dito po natin mapapatunayan
na ang mundo ay hindi kayang pumawi sa espiritual na uhaw ng isang tao. Amen? Bagamat siya ay mayaman, amen, maimpluwensyang tao, hindi kailanman napunuan ang kanyang pagkauhaw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan ang tao naghahangad na maraming bagay upang sila po o mapunuan ang kanilang pagkauhaw. Sa pamamagitan ng kayamanan, sa pamamagitan ng impluensya, amen, kaaliwan, in different entertainments, in several forms, mga minamahal. Yan ang hinahanap ng tao dahil alam ng katawan nila, alam nila, mga minamahal, sa kanilang mga puso, merong kakulangan. There's always emptiness. Kaya pilit nilang pinupunuan ito sa iba't ibang mga kapamaraanan. Sa salapi, mga minamahal, sa impluensya, sa pagkilala or fame, sa lahat ng mga bagay na kayang gawin ng mundo. Pero lagi nating iisipin ang katotohanan ito. Amen? Ang tanging magpupuno ng kauhawan ng kaluluwa ay ang mahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Yan ang katotohanan, mga minamahal, na pilit na iniiwasan ng mundong ito. Pero yan ang katotohanan na makapagliligtas sa sangkatauhan. Everybody shall praise the Lord. Kagaya ng ating basahin po natin, Jeremias 2:13. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang kabanata po ay 2. Ang talata po ay 3. Sundan po kaagad po ng 1:4, 13 hanggang 14. Praise the Lord. Ang Israel ay kabanalan ng Panginoon na mga pangunang bunga ng kanyang halaman. Lahat na nagsisakmal sa kanya ay aaringing salarin. Kasamaan ay darating sa kanila, sabi ng Panginoon. Amen. Dito po tayo sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ang kabanata po ay 4, ang talata po ay 13 hanggang 14. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapot ang sinumang umiinom ng tubig na nasa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tanging ang mahal na Panginoon magpupuno. Tanging ang mahal na Panginoon makapagbibigay ng tubig upang hindi tayo muling mauhaw sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya kapag nasa atin ang presensya, lagi nasa atin ang presensya ng mahal na Panginoon, lagi tayong busog. Amen. Lagi tayo, mga minamahal, pinupuno ng presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng mga hangarin natin, lahat ng mga hakbangin natin, ay ginagabayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinupuno tayo ng tubig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. At dito po sa 2:13 ng Jeremias kanina, ang sabi dito, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Iniwan nila ang mahal na Panginoon. Kinalimutan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ano nangyari? Sila ay nagsigawa sa ganang kanila na mga balon, na mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. That is the consequence if man will continue to pursue his personal desire, his own ways. Everybody shout amen. Para silang naghuhukay daw ng balon na hindi kailanman mapupuno. Amen? Para kang naglalagay daw ng tubig sa isang timba na merong butas. Amen? Pagkalagay mo, kahit na anong gawa mo, na mahal, ilang taon mo nang pinupuno dahil may butas, hindi yan mapupuno. Ganoon daw ang isang tao na pilit nila na nilalayuan ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Pilit nilang nilalayuan ang presensya ng ating dakilang Diyos. Yan ang mangyayari sa ating kung pilit nating iiwasan, lalayuan ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Everybody shall praise the Lord. Pero dahil mahal tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon at niligtas tayo sa mga naunang mga panalangin at pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord, darating ang araw, ibabalik at ibabalik din tayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. That is if we are willing to go back to the presence of the Lord. Kaya napakahalaga yung willingness ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, mga minamahal. Kaya kapag tayo ay nauuhaw sa ating dakilang Diyos, amen, nagbabago yung ating mga panalangin, nagkakaroon tayo ng pagkagutom sa Kanyang banal na salita. Kagaya ng ating mga nabasa, mga minamahal, habang tayo ay lumalalim ang ating pakipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumalalim yung ating pananampalataya, umuugat ang ating pananampalataya, the more that we desire for spiritual things than material things. Everybody shall praise the Lord.
Kaya minsan wag natin pagtakahan, mga minamahal. Nung una, marami tayong mga hinahangad sa buhay. Pero nung tayo, habang tayo umiinit, at habang tayo ay nagtatagal o tumatagal sa gawain ng ating dakilang Diyos, nagkakaroon ng mga pagbabago. Yung mga bagay na inaasam natin, minsan nagbabago yan. At mas ininanais natin, mga minamahal, yung mga mas espiritual na bagay. Yung mga pakinabang sa ating pananampalataya. Yung mga pakinabang, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamalapay noon. Amen? Huwag natin pagtakahan yun, mga minamahal. Ibig sabihin, kumikilos ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil meron po isang nagpa-counsel, mga minamahal, sabi niya, hindi ko alam kung baka mamaya katamaran ko na ito. Sabi ko, bakit mahal na kapatid? Dahil yung desire niya noon, mga minamahal, dahil maraming mga offers sa kanya na trabaho, dahil binigyan din siya ng katalinuhan ng malapay noon. Amen? At bagamat kabi-kabilaan yung mga offers sa kanya ng mga trabaho, dahil siya ay ginagamit bilang mga awit ng ating dakilang Diyos, tineturn down niya yon. Pinipili niya kung saan siya yung hindi magiging hadlang yung pagpapagamit niya sa malapay noon. Kaya sabi niya sa sarili niya, hindi ko alam kung katabaran ba ito na tinatanggihan ko ang pagpapala ng malapay noon. Sabi ko, mahal na kapatid, dahil yan ay ginagamit ka ng malapay noon, inumuuna mo ang kalooban ng malapay noon, kaya ginagabayan ka rin ng malapay noon. Amen? Na hindi ka mapahamak sa trabaho na iyong papasukan. Amen? At dahil pinili niya at inuna niya ang kalooban ng malapay noon, hindi siya nag-asam ng mga magagandang mga offers. Amen? Sa kabila ng mga magaganda ng offer na yan, alam niya na mapapahamak ang kanyang pagpapagamit, maapektuhan ang kanyang pagpapagamit sa malapay noon. Pinili niya yung trabaho na bagamat maliit ang kita, amen, mababa ang sweldo, pero hindi siya makakaliban sa gawain ng malapay noon. Hindi maapektuhan yung pagpapagamit niya sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil meron siyang pagkauhaw na siya'y laging punuin ng presensya ng ating dakilang Diyos. Anong ginawa ng malapay noon? Lalo siyang inangat. Amen? Bagamat iisa lang yung trabaho niya, tinurn down niya yung ibang mga offer, pwede siya magkaroon ng multiple jobs, mga minamahal, pinili niyang isang trabaho, inangat siya ng inangat na malapay nung piniremote siya. Hanggang sa yung sweldo niya, mga minamahal, kapalit ng 4 na trabaho. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay noon. Lubos siyang pinagkatiwalaan ng kanyang boss, na tilabag parang siya na yung manager, siya na yung nag-schedule. Siya na yung naggumagawa ng schedule ng kanyang trabaho. Papasok siya o hindi, meron pa rin siyang sweldo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan ay dahil inuna niya ang kalooban ng malapay noon sa kanyang buhay. Hindi siya natakot. Amen? Yan minsan yung magaganap, mangyayari sa atin. At huwag natin pagtakahan yan, mga minamahal. Kung minsan may mga opportunities na dumarating sa atin, tatanggihan natin yan. And then magugulat tayo, bakit natin tinanggihan yun? Baka pagpapala yun ng malapay noon. Pero makikita natin, mga minamahal, dahil laging sa isip natin, ayaw ko na mapapalayo sa iyo, malapay noon. Ayaw ko na mabawasan ang aking ninga sa paglilingkod sa iyo, malapay noon. Ipapakita ng malapay noon, papaunawa ng malinaw sa atin ng malapay noon na yung desisyon na yung ginawa ay kalooban ng ating pinakamalapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pupunuin tayo ng higit pa sa ating pangangailangan. Katulad ni Job. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan, Job chapter 23 verse 12. Amen. Higit pa sa aking kakailanganin o kinakailangang pagkain. Dahil sa matinding pagkauhaw niya sa ating pinakamalapay noon, naghangad siya ng higit pa sa pagkain. At pinunuan yun ng ating pinakamamahal na Panginoon. At anong nangyari kay Job? Sa kabila ng matitinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay, mga minamahal, pinili niyang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ordinaryong tao, hindi magagawa po yun. Amen. Nawala, namatay ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, lahat ng iyong mga ari-arian ay nawala, na parang bula, mga minamahal. Sa isang ordinaryong tao, magkakaroon ng sama ng loob sa ating dakilang Diyos. Pero dahil pinipili niya na lagi siyang busugin ng salita at presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, laging punong-puno ng presensya ng mahal na Panginoon si Job. Nagpasalamat siya sa kabila ng mga pagsubok na kanyang mga pinagdaraanan. At anong nangyari, mga minamahal? Pinatilian lahat yan ng higit sa kung anong meron si Job. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa huling talata, mga minamahal, basahin po natin John chapter 7, verse 37 to 38. Magsipanhada po mga awit, mga nanugtog. Ito po tayo sa 1, Kabanatang 7, talatang 37 hanggang
38. Nang huling araw nga ng dakilang araw na kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsabi, kung sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nang huling araw nga na dakilang araw ng kapistahan, nagsabi ang ating pinakamamahal na Panginoon, sino mang tao na nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Kagaya ng ating nabasa kanina, mga minamahal, we have to make a choice. Tayo ang iniintay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang dapat magkaroon ng kauhawan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kung tayo at nararamdaman natin ang kauhawan na yan, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kayo ay pumarito sa akin at uminom. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito natin makikita ang proseso ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ikaw ay uhaw, kailangan nating lumapit sa mahal na Panginoon. At pag tayo ay lumapit sa mahal na Panginoon, kailangan nating uminom at tayo ay paiinumin ng mahal na Panginoon. At anong mangyayari, mga minamahal? Aapaw ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Pupunuan ng mahal na Panginoon ng ating kauhawan. Amen? Dadagdagan ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yung revival na tinatawag, mga minamahal, wala po yan sa event. Amen? Yung revival ay nag-uumpisa sa atin kung tayo ay nagkaroon ng tunay na pagkauhaw sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Then the Lord, the Holy Spirit of the Lord will revive you and He will keep on reviving you. Kada araw, mga minamahal, pwede kang i-revive ng Panginoon. Mapasaan ka mang dako, mga minamahal, sa gawain o sa labas ng gawain. Kung ikaw ay mauuhaw at nauuhaw sa presensya ng Panginoon, kung iyong hahanapin ang presensya ng Panginoon, the Lord will always revive you in time. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Wala po yan sa event, mga minamahal. Wala po yan sa lugar, mga minamahal. Nasa pagkauhaw natin sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dalangin po natin, mga minamahal, na sa ating pag-aantay sa dakilang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay mas magiging malalim ang ating pakipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Amen. Mas magiging malalim ang ating pananalangin. Amen? Lagi tayong magsisisi o nagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga bagay na saan tayo nakalimot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi natin pagsisihan yan, mga minamahal. Pinipilit natin ang kabanalan, maabot ang kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging uhaw sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala pong dahilan, amen? Wala pong dahilan, mga minamahal, upang tayo ay punuin ng biyaya at presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi po dapat maging hadlang ang katayuan natin. Hindi dapat maging hadlang, mga minamahal, ang kalagayan natin sa buhay upang hindi natin madama ang presensya ng ating dakilang Diyos. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Walang dahilan. Praise God. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit